Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Magpapatuloy ang istorya sa pagtatama ng dalawang kahoy na espada sa isa't isa. Mahigpit ang kapit ni Davy sa espadang hawak niya at ang matulin na galaw niya ay ikinabibigla ni Valetian. Napapamura na lang si Valetian at nagtangis ang mga ipin dahil hindi nito inaasahan ang ganoong paggalaw ni Davy na noong una ay ipinagwalang bahala lang nito. Pinagmamasdan ni Valetian ang postura ni Davy, hindi raw yun gaanong pulido at hindi rin daw pantay ang lakas sa kanyang kontrol. Sa kabila ng magandang ipinakikita ni Davy sa karanasan niya sa paggamit ng espada, hindi pa rin matanggap ni Valetian na angat ang mga atake at kilos ni Davy rito. Hindi lang nito matanggap na tila ba kayang-kaya itong talunin ni Davy. Hindi iyon ang iniisip nito kanina, minaliit nito si Davy na hindi naman nito alam ang potensyal at pinagmulan ng prinsipe ng Ron. Nagpaligsahan ang dalawa sa pakikipaglaban, maging sa opensa o depensa, kapwa ibinibigay ng bawat isa ang karanasang mayroon sila. Bakas sa mukha ni Valetian ang kakaibang galing at liksi ni Davy laban dito. Tila ba ang paghamon nito kanina ay isang maling galaw? Kapag natalo ito, tiyak na malaking kahihiyan iyon lalo na sa mga nakasaksi ng laban. Namilog ang mga mata ni Valetian, wala pa sa mga nakalaban nito ang nakasalamuhan nitong may uri ng galaw na ipinakikita ni Davy. Hanggang sa ikinabigla nito ang mabilis na pag-atake ni Davy. Isang mahabang unday ng espada patungo kay Valetian. Hindi nito maintindihan ang nangyayari. Nagkalat ang mga patak ng dugo sa sahig. Natamaan ito. Kamalian ni Valetian na minaliit nito si Davy na napakalaki ng potensyal. Ang reaksyon ng mga panauhing nakapaligid sa kanila ay nagsimulang humuni na parang mga bubuyog at iisa lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Napaupo ito ni Davy matapos ng isang simpleng atake na hindi inaasahan ni Valetian. Sinambit ni Davy na muli niyang natamaan ito. Nakayuko lang si Valetian dahil doon, nasapo ang tinamaang pisngi at wala itong mukhang maiharap sa pagkapahiya. Hindi na maipagkakaila ang galit na nananalaytay sa mukha nito. Hindi pa magawang tumayo ni Valetian dahil tila ba malakas nitong naririnig ang mga bulungan sa paligid nito. May iba pa roon ay malinaw nitong naririnig, kesyo kahit ano raw gawin nito sa laban, paulit-ulit lang itong natatamaan ni Davy, sumalagman ito, ganoon pa rin ang kinahihinatnan nito. Ang buong akala raw ng ibang naroroon na magandang laban ang masasaksihan nila. Since si Valetian ang nanghamon, tila ba ito pa ang dehado ngayon? Mas tumindi ang galit ni Valetian nang marinig pa na mukhang hindi raw ito ang magiting na prinsipe ng kaharian ng Boltis na inaakala nila. Baka nga nagkamali sila sa pagtingin dito. Tinatahimik ni Valetian ang mga usesero sa paligid nito nang suntukin nito ang sahig sa galit. Isinigaw ni Valetian sa mga ito na dapat hindi pinag-uusapan ng mga ito ang bagay na wala naman silang alam. Nakatayo lang si Davy sa harapan nito, habang si Valetian ay hindi na magawang itayo ang sarili sa sobrang kahihiyan at siphayo. Tila ba nawala na ito ng gana? Alam ni Davy ang magiging produkto ng laban nila ni Valetian dahil binulag na ito ng galit kaya hindi na ito nakapag-focus sa mismong duelo nila. Habang nakatukod ang espadang kahoy sa gilid ni Davy, inisip nito ang nangyari sa kanya noon, kung saan niya natutunan ang mga bagay sa kasanayan at pagkabihasa niya sa paggamit ng espada. Ang mismong titulo ng ipinamalas niya kanina sa laban ay ang Swordsmanship of a Drunkard, at nagmumula na mismo sa pangalan nito kung paano makikipaglaban ang gumagamit ng estilong ito. Lasing-lasingan, nakatatawa man, iyon ang pamamaraan na ginawa ni Davy laban kay Valetian. Imbensyon iyon ng isang manginginom na si Doc Godion, at para kay Harris, iyon ay tila nakakawiling estilo na likhain ang pinakamasama at nakakalokong pamamaraan sa paggamit ng espada. Magiliw na pinagmamasdan noon ni Doc Godion si Davy habang tangan nito ang isang espada sa malawak na espasyo ng palasyo.
Iwinika nito na iyon ang pinakamasamang estilo sa pakikipaglaban gamit ang espada, saka weirdo nitong tiningnan si Davy. Para itong baliw na kung ano-ano ang sinasabi kay Davy. Sanay na si Davy sa mga ganoong sitwasyon kasama si Doc Go-jun. Nang malipat ang oras ng pagsasanay ni Davy kay Harris, binulyawan siya nito na sinasabing walang tuntunin o limitasyon ang estilo at pamamaraan. Kung hindi kumbinsido si Davy sa ganoong klase, mas mabuti na lang na wag niya iyong gamitin sa laban. Sinundot ni Harris ang noo niya at dinagdagan ang sinasabi na kung gagamitin niya iyon sa mali, dapat lang nahabulin siya ng kanyang konsensya. Iyon marahil ang pamamaraan at kasanayan sa paggamit ng espada na nilikha ni Doc Go-jun at Harris na kapwa tinatrata bilang bawal. Iniisip tuloy ni Davy kung bakit. Naalala niya tuloy bigla kanina sina Winley na sumasakit ang ulo kay Veltian dahil sa kagaspangan ng ugali nito, at ang mahanging pagkatao ng prinsipe ng Boltis na walang ibang bukang bibig kung hindi buhati nito ang sariling bangko. Pagdating naman sa laban nila ni Veltian, nagamit ni Davy ang katiting na estilong iyon na itinuro ni Doc Go-jun at Harris sa kanya. Ang ganoon galaw at pamamaraan sa pakikipaglaban ay kayang mangmanipula at linlangin ang katunggali. Kabilang na sa estilong iyon ay walang layuning magprotekta o pumatay, kung hindi yun ay para lamang ipahiya ang isang tao sa harap ng karamihan. Ang estilong iyon ay perpekto para sa pangalan nito. Ang pinakalayunin noon ay upang makahanap ng magandang tiyempo habang iniiwasan ang mga atake ng kalaban. Saka magsasagawa ng mabilis na pag-atake pabalik dito. Sa totoo lang, para kay Davy, epektibo nga ang ganoon. Iyon ang swordsmanship style upang yamutin ang isang tao hanggang sa lamunin na ito ng sariling galit. Pagkatapos ay magiging mabisa na iyon para sa mas maganda at perpektong atake. Kaya walang kahirap-hirap niyang napatumba si Veltian. Mas maraming tao ang nakakapanood sa laban na iyon, mas lalong magiging epektibo ang estilong iyon. Nag-angat ng mukha si Davy nang palakpakan siya ng mga tao sa paligid. Bumagsak na ang nakahagod niyang buhok dahil sa aksyon sa laban. Tulad na lang noong sandaling iyon, ang wakas na alam ni Davy na mangyayari. Pinagmasdan ni Davy si Veltian na nakaluhod sa sahig habang sinasabi rito na hindi alam ni Davy kung swerte lang ba siya o mahina lang talaga si Veltian. Natikom ni Davy ang bibig, mukhang napaanghang ang pagkakasabi niya roon. Masaya si Davy sa kinalabasan ng laban sa pagitan nilang dalawa ni Veltian. Hindi niya inaasahan na magagamit niya rito ang kasanayan niya sa pakikipaglaban ng ilang daang taon sa templo. Ngayon, nagagamit na niya ito sa mga sitwasyong tulad noon. Di kalayuan, nakahalukip-kip si Elena na pinagmamasdan si Davy. Napamura si Veltian, lumabas ang asul na ilaw sa espada nitong gamit. Nanlisik ang mga mata nito, hindi nagalit ang dahilan noon kung hindi gusto na nitong gumanti sa pangpapahiya ni Davy rito. Mabilis itong tumayo saka isinigaw sa mukha ni Davy na papaslangin siya nito. Ang mukha ni Veltian ay bakas ang pagpupuyos sa galit kung saan ikinabigla iyon ni Davy. Napatakip si Winley ng bibig at nanlaki ang mga mata sa balak na gawin ni Veltian. Sa tabi naman nito ay isinigaw ni Baris na kung nababaliw na ba raw si Veltian upang tawagin ito ang Sword Spirit. Umukit ang nakalolokong ngiti kay Veltian na halatang may binabalak na maitim na plano. Iyon na ang huling alas ni Veltian na hinding-hindi nito pagsisisihan. Sa sandaliling iyon ay agad na lumusab si Veltian patungo kay Davy habang daladala nito ang espada na may asul sa dulong bahagi noon. Kalmado lang si Davy. Hindi niya hahayaang mapuruhan niya si Veltian dahil lang sa sobrang galit na pinamamahayan na ito. Hindi ito makikipagsabayan sa gustong mangyari ni Veltian. Naalala bigla ni Davy kanina kung paano niya naramdaman ang malamig na tingin ni Elena di kalayuan. Nang makabalik siya sa kasalukuyang sitwasyon ay iginalaw niya ang kanyang paa. Itinaman ni Davy ang posisyon noon sa pagsugod ni Veltian.
Sa pag-aakalang nakahanap na ng magandang tiyempo si Veltian upang undayan ng saksak si Davy. Wala itong alinlangan itinutok sa mukha ni Davy ang talam ng espadang may taglay ng Spirit Sword. Ngunit sa isang iglap, nawala si Davy sa harapan ni Veltian. Ang espada ay tila ba tumusok lang sa hangin at wala itong natamaan na kahit na sino. Nagulat si Veltian sa nangyari, ipinagtataka nito kung bakit biglang nagkaganoon. Nang hanapin ito ni Veltian, mabilis agad na nakalukso si Davy sa ilalim nito, sa parehong sandali at parehong sitwasyon. Umukit ang ngiti sa lobby ni Davy. Tama lang ang tiyempo at ritmo ng galaw niya. Nang magbaba ng tingin si Veltian ay naruroon na sa ilalim nito si Davy na may binabalak ding gawin tulad niya. Dumausdos si Davy sa kanang aasar na tiningnan si Veltian upang dagdagan pa ang asar nito. Pagkatapos ay pinatid ni Davy ang paa ni Veltian, tumiwarik ito at binalibag ito ni Davy sa sahig. Huli na nang matanto ni Veltian na nasa ibabaw na nito si Davy na hindi man lang nahirapang gawin ang bagay na iyon. Saka umatake si Davy gamit ang hawak niyang espada at tatangkaing ibaon yon sa mukha ni Veltian. Umukit ang matinding takot sa mulat na mga mata nito, ngunit hindi yun itinuloy ni Davy. Bagkus ay itinama niya yon sa sahig, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Veltian. Napakamot na lang ng ulo si Davy, wala siyang planong ituloy iyon o paslangin si Veltian. Natawa ito at halatang binigyan ng pagkakataon si Veltian na hindi mapahiya ng todo sa lahat ng naruroon. Nagsimula na naman ang bulungan ng mga tao sa paligid, iyon ang reaksyon ng mga panauhin habang panay negatibo na ang sinasabi kay Veltian. Tumba na ang espada ng prinsipe ng Boltis sa sahig. Si Davy na ang nanalo sa tunggaliang iyon. Hindi man niya napuruhan si Veltian, sa sobrang pagkapahiya nito, tila ba doon siya nanalo ng lubusan. Disappointed ang mga tao sa paligid dahil sa pagkatalo ni Veltian kay Davy. Hindi iyon ang laban na inaakala ng mga ito, walang kinangang ipinakitang kasanayan ni Veltian sa paggamit ng espada. Sa kabilang banda, mas hinangaan ng mga panauhing nakasaksi sa duelo ang ipinamalas ni Davy upang matalo si Veltian. Ang iba ay hindi pa makapaniwala dahil nanggaling pa ang prinsipe ng Ron mula sa Comatose. Ngunit hindi yun naging alintana upang maipakita niya ang galing sa pakikipaglaban. Dinaluhan siya ng kambal at agad na sumalubong ng yakap si Winley sa kanya. Sinadya ni Davy na hindi hawakan ng maayos ang espada kanina, iyon ang pakay niya. Mukhang isa pa sa dahilan ng pagkapanalo niya ay dahil pumabor sa kanya ang sitwasyon. Nangiti si Davy, na itanong ni Baris na hindi lang swerte ang pagkapanalo niya. Kitang-kita ang potensyal sa mga galaw at kilos ni Davy kanina. Samantalang lugmok pa rin si Veltian na nakaupo sa sahig. Kung nanaisin, gusto na lang yata nitong magpalamon sa lupa noong mga sandaling iyon. Sa bahagi ng Great Hall kung saan nakatayo si Elena, hindi nito may kakaila na maganda ang ipinakita ni Davy sa laban, ngunit hindi ibig sabihin noon ay kumbinsido na ito. Pagkatapos ay tumalikod na ito habang nakaismed ang mukha na nilisan ang lugar na iyon, saka nagmamadali ito habang nakahabol dito ang mga lingkod na kasakasama nito. Habang masaya ang magkakapatid na pinag-uusapan ang katatapos lang na laban, nasulyap ni Davy ang direksyon kung nasaan si Elena na kasalukuyang nililisan ang lugar. Nasabi na lang niya sa sarili ang malamig na personalidad ng prinsesa. Nang makabalik na ang magkakapatid sa karwahe, hindi pa rin maiwasan ni Winley ang sabihan ang kuya nito na nanalo man siya kanina ay hindi pa rin ito nag-iingat sa mga posibilidad na tulad noon. Hindi pa rin maintindihan ni Davy dahil sa kabila ng malaking kaguluhang yun kanina, ang punong abala sa piging ay naabisuhang resolbahin na lang at magbigay dispensa sa mga panauhin. Ipinaliwanag na ni Davy sa kambal na hindi na nila dapat inaalala pa ang nangyari. Maayos naman ang lagay niya at hindi naman yun nagdulot ng kahihiyan sa karangalan ng kahariang dinadala nila. Napasinghap si Baris at iwinikang sinwerte si Davy.
Pangit man ang ugali ni Vailtian, ngunit hindi nito may aalis dito ang kadalubhasaan sa pakikipaglaban. Hindi minamaliit ni Davy ang kakayahan ni Vailtian, o, may potensyal ito, ngunit binulag na ito ng galit sa kanya kaya nawala ang potensyal at galing na tinataglay nito. Pinakinggan niya ang kwento ni Baris na iba ang ipinakitang demonstrasyon ni Vailtian noon sa paggamit ng espada noong nasa pagtitipon sila. Nang magkaroon ng pagkakataon si Winley na makapagsalita tungkol kay Vailtian, iwinika nito na kinikilabutan ito sa lalaking iyon. Ayon naman kay Baris, noon pa man ay habol-habol na talaga ni Vailtian ang kapatid nilang si Winley. Para kay Davy, mukhang ang plano niyang tanggapin ang alok na duelo ni Vailtian ay mukhang napaganda pa. Suminghap si Baris sa harap ni Davy saka muling sinabi nito na huwag na ulit subukang makipaglaban o gumawa ng gulo. Tila ba may bagabag pa rin ito sa kondisyon ni Davy na kagagaling lang sa coma. Hinawakan lang ni Davy ang kamay ng kapatid saka mariin yung pinisel. Napa-array si Baris dahil sa puwersang ginawa niya. Inabisuhan lang ni Davy ang kapatid na hindi dapat siya itinuturing na pasyente dahil ilang buwan na ang nakalipas, malakas na siya at tapos na ang recovery mula sa comatose. Pero tatanggapin pa rin ni Davy ang payo ng nakababatang kapatid niya, ngunit hindi na nito kailangan pang alalahanin siya. Singkit ang mga matang nangiti si Davy sa harap ng kambal. Sa kabila noon, hindi naman may tatago ni Davy kung ano talaga ang tinataglay niya sa mga ito. Siguro balang araw ay malalaman din ng kambal ang tungkol doon. Mabining natawa si Winley. Napawi na rin ang bagabag nito para kay Davy. Ngayon, mas hinangaan na nito ang kuyang prinsipe. Hindi pa rin malimutan ni Davy kung gaano kahirap na hirap si Vailtian na supulan ang mga atake niya. Natingin siya sa labas ng bintana. Sa pagkakataong yon, natitiyak pa rin niyang walang ideya si Vailtian na mas dalubhasa pa sa inaakala nito ang kinalaban nito. Sa kabila ng magandang panahon at mga pailaw na sumasabog sa madilim na gabi sa kaharian ng Polisti, maririnig sa loob ng silid ang pagkabasag ng plato, ng gigigil na ekspresyon habang inaawat na ng mga butler ang nagwawalang si Vailtian. Galit na galit ito. Nang makapasok na ito sa silid nito ay doon ito sumabog ng tuluyan. Halos walang makaawat sa kahihiyan at galaiting nadarama nito. Isinigaw nito sa mga butler na naruroon sa silid na dapat ikahiya ito at pagtawanan bilang susunod na prinsipe ng Boltese. Noon kinagigiliwan si Vailtian ng lahat dahil sa maningning nitong anyo at namumukod tanging talento. Lahat ay narito na. Ngunit isang bagay na lang yata ang tila hindi pa nito makuha. Ang prinsesa ng kaharian ng Ron. Si Winley. Ang pagkagusto ni Vailtian kay Winley noon ay kulang sa tapang. Palagi na lang itong nakamasid dito sa malayo sa tuwing napaanyayahan sila sa mga pagtitipon. Hindi lang naman ang pagkagusto ni Vailtian kay Winley ang dahilan ng lahat. Kung sakaling may kasal silang dalawa, maaari na rin itong makuha ang mid-level sword expert na si Baris bilang tauhan nito. Ipinagpapasalamat ni Vailtian na nakausap nitong minsan ang reyna ng Ron. Wala namang ibang reaksyon si Linus Berriet kung hindi ay sumang-ayon sa kagustuhan ni Vailtian na ipares ito kay Winley at ikasal ang dalawa. Ngunit ngayon, dahil sa nangyari, tila ba nawala ang lahat ng bagay na malapit na niyang maabot. Lugmok si Vailtian at itinatanong kung bakit kailangang mangyari sa kanya ang ganoong bagay. Bakit kailangan malagay siya sa alanganing sitwasyon? Wala pa ring nagawa ang mga butler at ilang lingkod dahil patuloy pa ring pinagtatabuyan ni Vailtian ang mga ito sa nakasarado nitong silid. Nagliparan ang mga bangko. Patuloy pa rin si Vailtian sa pagwawala sa loob ng silid nito. Nagpupuyos ito sa galit. Nagkalat na ang mga gamit sa sahig. Bakas na bakas sa nakasaradong kamao ni Vailtian ang kahihiyan pa ring dinadala. Gusto nitong makaganti. Gusto nitong patayin si Davy at sa lahat ng naidulot niya. Gitil na gitil talaga ito, kitang-kita iyon sa pagtama ng mga ipinito sa isa't isa. Sa kalaliman ng gabi,
Kasabay ng matinding galit na nadarama ni Veltian, tila ba may kung anong ulya ng boses ang pumasok sa silid nito. Tinatanong ito ng misteryosong boses na iyon kung humihiling ba raw itong pumatay. Gustong malaman ni Veltian kung sino ito o kung saan nanggagaling ang kakatwang boses na iyon. Pinutol lang ulit ito ng boses na iyon na nanggagaling kung saan at muling tinanong si Veltian kung gusto ba raw nitong patayin si Davy. Ilang saglit pa ay nagpakita sa harap ni Veltian ang isang babae. Nakataas ang sulok ng labi nito. Nang hahalina ang boses nito, tila ba nakakaakit itong pakinggan. Parang hinihila si Veltian ng tono ng boses na ito at sinabing kaya nitong mag-alok ng tulong dito. Lumapat ang hinlalaking daliri nito sa labi ni Veltian. Wala na ito sa sarili. Tila ba nahipnotismo na ito sa boses na iyon. Isang hindi kilalang bulaklak ang tumambad sa harap ni Veltian. Nagpatuloy ang boses na akitin ito at sinasabing kaya nitong matulungan ito na durugin ang buto at wasakin ang mga laman ni Davy. Nagawa pang may tanong ni Veltian ang pangalan nito kahit pa hinihili na ito ng napakagandang boses na nanggagaling sa babaeng iyon. Ang haba ng buhok nito ay marahang umaalon sa ere. Nagpakilala ito kay Veltian bilang Shariu. Nabanggit na nito ang pangalan, magagawa kayang matandaan ni Veltian yon. Nagtataglay ito ng maitim na mahika. Pumapalibot dito ang kakaibang mana at pambihirang alindog na kayang pumukaw sa pagmamalabis ng isang tao. Nakatitig lang si Veltian kay Shariu. Mukhang pati ang pagkurap ay nakalimutan na nitong gawin. Lumapit si Shariu rito nang lubusan sa kahinawakan ang mukha ni Veltian habang lumilibot sa kanila ang tila misteryosong usok. Hinaplos-haplos ni Shariu ang buhok ni Veltian at wala na itong nagagawa kung hindi ang sundin ang ninanais ng mapang-akit nitong boses. Ilang saglit pa ay lumabas ang pangil nito at sinabing ito na ang bahala sa hiling na yon. Bangag na si Veltian. Tumanggi man ito, hindi na yun mahalaga dahil tila ba nanlambot na ito at hindi na magawang magpasya pa para sa sarili. Kinabukasan, sa tayog ng stadium ng Polisti, wagayway ng mga bandila sa tuktok ay kapansin-pansin. Sa silid kung nasaan si Davy, maaga siyang nagising at naghanda. Iyon ang araw kung saan ang disqualifier round ni Baris ay magsisimula na. Pinagmasdan ni Davy ang asul at dilaw na mana na umiikot sa kanyang kamay. Napasinghap siya at nasabi ang katagang, malayo pa ngunit malayo na. Dumating ang tagapagsilbing si Amy at tila ba narinig ang bulong ni Davy. Nasabi na lang ni Davy na kinakausap niya ang sarili upang hindi na mag-isip pa si Amy. Tila mas excited pa siya kay Baris na malapit ng sumalang sa kompetisyon. Maya-maya pa ay nakatapak na si Baris sa loob ng stadium. Maganda ang tindig nito habang nasa biwang nito ang espada. At naruroon na rin si Winley kasama ng ibang manonood. Ang mukha nito ay proud na proud sa kakambal. Ano man ang mangyari, nakasuporta lang ito kay Baris. Mababanaag ang rebulto ng magiting na mandirigma sa gitnang bahagi ng stadium. Nagsimula na ang introduksyon kasabay ng sigawan ng madla. Sa likod ng batong silid, nakaupo at naghihintay si Veltian ng anunsyo. Saka ngumiti ito ng nakakaloko dahil sa masamang pinaplano nito.